What we are witnessing now is no ordinary legislative inquiry. This exercise is a well-funded and coordinated political attack. This much is evident from the very words of the privileged speech that prompted this inquiry. A speech that simply meant to say, do not vote for Sara on 2028. It is clear to me that this inquiry is not about misused funds, accountability, or governance. Instead, it is solely aimed at discrediting my name and my office to prevent future political contests. I have publicly stated my reasons as to why I've chosen not to defend the OVP's budget proposal for 2025. I have narrated the issues I encountered in previous years, which can easily be confirmed by looking at the NEP, the GAB, and the GAA for fiscal years 2023 and 2024. Further, I have even shared the drama that transpired last year regarding the confidential funds. Hence, just as we have done last year, we again leave the 2025 OVP budget to the pleasure of Congressman Martin Romualdez. Alright, welcome back to my channel mga guys. Ito, VP Sara, tumangging mag-oath dito sa mga tulonggis. At pinaro pa niya na itong si Romualdez, alam naman natin na galit itong si Romualdez dahil sa mga pinakawalan nito ni VP Sara, di ba? Ngayon, nagpatawag sa ngayon ng investigasyon dito naman sa komitiba ng good governance. Yung chairman, parang nilecturean pa ngayon ni VP Sara. Ito mga guys, tumanggi si VP Sara and she really noted that hindi nila mapapayuko ito si VP Sara dito sa House of Crocs, no? Dito kay Romualdez. Kasi naman, ito klaro-klaro pamulitika naman nila, di ba? Investigation sila, wala silang basihan in the first place, hindi nila ma-establish muna na anong pagkakasala, mag-imbestiga na sila agad dahil in connection naman dito sa confidential funds kuno. Now, first, before natin ipakita yung video ni VP Sara, ipakita muna natin yung sa COA na sinasabi nila they are already satisfied data ni VP Sara na it is possible na makagastos ka sa mga ganung lugar. Yan, pakita ko muna sa inyo itong sa COA mga guys. To ask COA because very interestingly po, isa po sa mga napansin natin is the length of disbursement for the 125 million across the different quarters po. We were satisfied with the number of areas that they have served. So, if we can average it based on that, the number of areas, I think it is possible to be spending the said amounts. Guys, no, satisfied na po ang COA dito sa mga data sa confidential funds. Bakit pa nila pinapipilitan pa itong mga crocodilos, no? Kaya ito mga guys, mahaba itong video. Dito na tayo diretso sa banat ni VP Sara dito kay Romualdez. At pinangalanan niya mga guys, itong si Hari ng Tulonggis. Alam natin na galit to, kaya nagpahiring na naman. Base lang sa isang privilege speech na parang hinusgahan na si VP Sara. And yet, wala pa naman palang preliminary investigation or preliminary establishing of sino o paano at ano ang kasalanan ng OVP sa dito sa utilization. Base lang po dito sa privilege speech nila. Yun lang pinagbasihan nila na parang guilty na si VP Sara. And now, dahil sa itong mga tigas ng mga mukha nitong mga congressman, sinupalpal sila ngayon nito ni VP Sara. Yan, pakinggan natin si VP Sara mga guys. Mr. Chair? Yes, the Honorable Yes, Vice when you President. sent a letter to the Office of the Vice President, you attached a copy of the rules Okay. in aid of legislation. Yes po. Yes, sir. Nakalagay po doon na witnesses lang po ang ino-oath
Sabi niyo po ngayon sa amin, resource persons kami. Ang ano po, considered as resource person po. Ang ano po. Kayo po. Kaya nga po, Yes po. Lahat po ino-oath po. yes, Apo. nakalagay po sa rules ninyo, witnesses, nakalagay po dito ngayon sa table, resource persons. Lahat po considered as resource person and witness. Lahat po naman kayo, lahat resource person pa eh. Wala pa naman po tayong tinatawag na, lahat po considered as resource person pa lang po. Right. Opo. Ang nasa rules ninyo, witnesses lang po ang nag-o-oath. Wala po kayong rules sa resource persons. Ayun, Mr. Chairman. Paano yan? Mr. Chairman kang hinayupa ka, wala kang alam sa rules. Now, itong chairman na gusto lang talagang atake agad, yan, tuloy. Hindi niya alam. So, nagpatuloy pa rin. Talagang hindi niya napigilan na hindi mag-oath si BP Sara. Pahiyang-pahiyakan tulong guys ka. Yung katabi niya mga guys, ayan oh, kumakain pa, talagang mahilig sa foods. Ayan pa si Akop. Natingnan niyo yung mukha ni Akop. Congressman Akop, di ba ang talino mo? Ba't wala kang masabi ngayon dyan sa rules ninyo? Supalpal kayo ngayon. Kaya mga guys, patuloy tayo dito sa banat ni BP Sara. Talagang binanatan niya na. At saka, pagkatapos niya bumanat, binati niya ito si Arroyo at saka si Marcoleta. Yan, panalo kayo Arroyo at saka Marcoleta. Then, pagkatapos niya mga guys, talagang nagpaalam na siya dito sa Kongreso. Kasi wala namang mga kwenta. Wala kayong mga kwenta. Walang laman yung investigation niyo, walang laman. Kaya mga guys, let's go. Banat, BP Sara. Further, I have even shared the drama that transpired last year regarding the confidential funds. Hence, just as we have done last year, we again leave the 2025 OVP budget to the pleasure of Congressman Martin Romualdez. I am not asking for any special treatment, nor am I asking you to uphold any tradition. There is no disrespect. All I am saying is that you have the complete freedom to do whatever you wish with the OVP budget. If you feel that all the documentary submissions are not enough, then by all means, huwag kayo magbigay ng budget. Sa totoo lang, hindi naman ang budget ang punteriya ninyo. Dahil napakadali naman magtanggal ng budget. What you are trying to do is make a case for impeachment. Hindi naman ako kakandidato sa nalalapit na eleksyon. Hindi ako namumulitika. Ang ginagawa ko lamang ay ang pagtupad sa aking oath of office at campaign platforms na trabaho, edukasyon, at mapayapang pamumuhay. Sinabi ko na noon at ilang beses ko nang inulit na hindi ako ang problema ng bayan na ito. Ang totoong problema ng bayan ay kagutuman, kahirapan, illegal na droga, kriminalidad, terorismo, hindi na sapat na healthcare, kalidad ng edukasyon, kawalan ng plano ng infrastruktura para sa disasters, at marami pang iba. So, you may try to destroy me, you can skin me alive, and throw my ashes to the wind. But let it be known, you will find me unbowed. I will continue to serve the Filipino people no matter the personal cost or political intrigue. Having said that, I will not allow myself to be subjected to an inquiry based on an empty privilege speech just so you can attack me and do indirectly what you failed to do directly during the budget hearings. I therefore request
this committee to terminate this inquiry for its clear lack of any proposed legislation or substantive matter for discussion. Shukran. Alright, palakpakan tayo dyan mga guys. That is my future president. Yan, niyanig ng mga tulongges, di ba? Sabi niya, you can destroy me. You can skin me alive and throw my ashes to the wind, then you will find me unbound. Hindi nyo ako mapababaw. Yun ang sinabi niya mga guys. Hindi nyo ako mapapayuko sa inyo. Mga inayupa kayo. Ako pa ang imbestigahan ninyo ngayon at kayo pa ang daming questionable. Kahapon nga lang, nag-hearing nga lang doon sa Kongreso. Hindi na nga maayos pagsagot sa mga budget ninyo, mga hinayupa kayo. Kung grabe pa kayo makapag-speech dyan. Di ba? Klarong-klaro panluloko ito, Mr. Tambaloslos. Paano kasi yung chairman mo dyan sa good governance, nagpa-imbestiga na wala pang ang preliminary, wala pang establishing of facts kung mayroon ba talagang kasalanan ng OBP. Ang basihan lang nila mga guys, doon pa rin sa confidential funds, patuloy pa rin kasi connected lang daw. So, sinabi na nga ng COA hindi nila ma-deny mga guys na talagang target na nila si BP Sara. Kaya galaw nila, sinusuplak nila ni BP Sara. Binubuking ko anong mga pakay nitong mga inayopak. And to understand more mga guys, makikita natin dito sa next video dito kay Marcoleta, na-explain niya dito ng maigi na bakit tayo mag-imbestiga agad na wala pa nga tayong findings, wala pa nga tayong preliminary, anong basihan natin sa pag-imbestiga natin, sinong may sala, meron bang malfeasance o na-establish ba yung mga yan, diba? Ito, apurado kasi si Tulongges na gusto nang gumanti agad ito kay BP Sara, no? Narinig nyo yung ano niya, ni Tambaloslos, yung pag-grandstanding niya, di ba? Hypocrisy daw, in-ignore daw ni BP Sara ang processes. Na-explain pa nga ni Marcoleta na never ni in-undermine ni BP Sara ang Congress. Nirespeto yan ni BP Sara. Kaya lang kasi, wala pa kasing mga basihan itong mga Tulongges mag-imbestiga na. Kaya, wala rin silang nagawa kung anong ang suplak ni BP Sara. Pero pakinggan muna natin tong kay Marcoleta mga guys. Maganda ito dito. Inquiry. What is your parliamentary inquiry? Thank you, Mr. Chair. The rules of the committee says that this committee only acquires jurisdiction on matters of nonfeasance, misfeasance, malfeasance. And under Section 2, Mr. Chair of the rules, there should be a prior determination whether or not these malfeasance, nonfeasance, and misfeasance are directly or specifically relating to the persons charged of this. Has this committee made a prior determination of this? And if so, when did it happen? And where is the order specifying that the committee has just reached a prior determination? This is very important, Mr. Chair, because the rules also says that after determining or making a prior determination, this committee will set an order, and that is the only way that this committee acquire jurisdiction over the person's subject matter of this inquiry. And that particular order of prior determination will set out the parameters. If I can make a comparison, Mr. Chair, in regular court, it is called pre-trial order, where the parameters of the inquiry, the presentation of evidence or explanations or allegations are limited to that set of stipulation. So considering, Mr. Chair, and I assume that there is no prior determination, I do not think how we can start the meeting today because we are supposed to observe the rules. I'm referring to Section 2 of the rules of this committee, Mr. Chair. Thank you. Thank you. To answer that, Congressman Marcoleta, we have already ruled on the preliminary determination a while ago. Medyo na late na po kayo. Now, with respect to your inquiry, that if we can proceed with this, considering that this is an investigation of malfeasance, misfeasance, and nonfeasance, let me walk you through
through the definition of good government and public accountability. It provides that all matters directly and principally relating to malfeasance, misfeasance, and nonfeasance in office committed by officers and employees of the government and its political subdivision and instrumentalities, inclusive of investigations of any matter of public interest on its own initiative or upon order of the House. For the information of everybody, the issue on confidential fund is a matter of public interest. Lahat po tayo ay interesado, hindi lamang po tayo, yung publiko po, interesado kung paano po ito nagamit. Kaya yun po ang dahilan why this committee has jurisdiction over the subject matter. But Mr. Yes, Chair, Congressman Marcoleta. Mr. Chair, under Section 5, there should be a record of preliminary determination. It says that the proceedings in the preliminary investigation or determination shall be recorded through stenographic notes. What you were mentioning are motu proprio cases. I am assuming that this committee started by way of a referral because of a privileged speech delivered on the floor by one of us. And so this is the main subject matter of this committee meeting, and to which we should first determine preliminarily whether or not this committee acquires jurisdiction. And I demand a record of preliminary determination under Section 5 because it says, upon termination thereof, Mr. Chair, the chairperson shall issue an order which shall recite in details the matters taken up. So what are the matters taken up, Mr. Chair? I think we should be able to comply with these elementary rules as specified in the governing rules. Well, considering that we are still in the, we have yet to proceed to the interpellation, we are still in the period of recognizing the resource person as well as the witness. With that, the chair declares 1 minute suspension. Eh, ganon. You have yet to start. Ibig mo sabihin, kakasimula nyo lang ta, di ba? Eh, bakit yung privilege speech nyo na parang inakusahan nyo ni si VP Sara? Ha? Grabe yung, sino ba yung mataba na baboy dyan, yung katabi mo, Mr. Chair? Ha? Siya yung nag-privilege speech kanina, mga guys. Na parang may akusasyon na talaga dito ka, VP Sara. Eh ngayon, pagtanong ni Marcoleta sa jurisdiction, wala pa pala talagang jurisdiction. O bakit kayo nag-start? Yun mga guys, ha? Klarong-klaro na wala pa, hindi pa ready to sila. Eh, ito na ang sinasabi nilang i-start daw for impeachment. O, namimingwit pa kayo. Namimingwit pa mga inang-ipak. Kaya mga guys, iniwan ng VP Sara. Babu, ha? Walang mga kwenta to, mga tulunggis. And after this mga guys, nag-argue pa si Paduano at saka inatake ni Paduano si Marcoleta para silang nagsuntukan ng mga gago. Gago talaga kasi ito si Paduano. Inatake niya si Marcoleta dahil hindi rin nakaporma itong tulunggis na si Abante, Atras Abante, ha? Ang yabang mo kanina. Wala na siyang nagawa mga guys, no? Parang pikon na pikon siya kay Marcoleta. Yan, suplak na suplak kayo. Ha? Kasi nagpagamit kayo. Parang-klaro kayo, nagpa-control kayo. Ano ba talaga ang galit nyo sa mga Duterte? Ha? Kung titingnan natin, walang masyadong rason na yung galit nyo. Siguro sa pera. Yun. Sa pera ni Tambaloslos. Kaya nagkakaganyan kayo. Hoy, Atras Abante! Sasabante. So, yun ang nangyari mga guys, no? Iniwan sila ni VP Sara. Itong Makabayan Black, wala rin nagawa. Itong si Raul Manuel. Ay, nako. Ang mga tulunggis mga guys. Kung saan na lang sila. Klarong-klaro. Mga krokodilos. Alright, thank you for watching mga guys. Mabuhay po kayong lahat dyan.